Mga kaigsuonan nga naa sa kahanginan karong buntag, Lunes, ug padayon na ta sa atong ginapadayon nga langit nun nga kinaalam diin nagalalom na galalom ang atong pagtuon og ang Ginoo nagahatag sa ato perfect nga guidance nga ato na gyud masabtan ang tinuod nga naa sa Biblia. Kaya ang Biblia isa lang na siya kadireksyon. From Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation, isa lang ang light sa plano sa kaluwasan nga dapat sabton sa tibuok nga tawo sa kalibutan. Kay kung ang tao tanan nga nagtuon lang sa Biblia tarong, walay laing religion, wala na yung mga religion, wala na. Ang tinuod lang nga light sa plano sa kaluwasan, walay religion. Isa lang ang ginasulti sa kamatuoran sa plano sa kaluwasan. Basahon lang ang light from Matthew, Mark, Luke to John nga gisaysay ni Jesus nga maupod na sa ang light from Genesis to Malakay nga dapat intindihon sa katawhan samtang ginabasa nila ang Genesis mga history paingon sa Malakay og mga prophetic nga ang iyang sentro wailain maulang ang importansya o the most important nga light sa Malakay, Genesis to Malakay, the center of the history and the prophetic messages of the prophets, ang sentro lang ana, ang light sa plano sa kaluwasan nga mao ang sentro ang napulo kasugo. Kaya ang napulo kasugo, maura man na sa angkos ngano ang tao nahulog sa sala. So ang plano sa kaluwasan nga gi-reveal sa Genesis 3:15 diha dayon pagka human sa tao nahulog sa sala, gi-reveal dayon sa Ginoo. Iya dayon gi hatag ang prinsipyo sa plano sa kaluwasan o ang pamaagi, meaning dispensation of grace. Muna sa ang Genesis 3:15. Ang iya ana nga flow sa light from Genesis 3:15 mao na ang history nga na record sa Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, so on and so forth until Malakay nga gisaysay pud sa mga prophets. Ang tanan nga messages sa mga prophet, ang iya nga sentro o ang iyang skeletal system sa message sa mga prophets nga record nga mga history gikan sa Genesis paingon sa Malakay og mga prophetic messages. Ang sentro niya o ang scope o ang core giniya mao ra man ang pagtuman sa balaod nga mao ang Ten Commandments nga karakter ni Ginoong Hesus nga gihugaw-hugawan didto sa Garden sa Eden. Muna nga human si Adan og si Eva nagpakasala, ang righteousness of the law which is from Christ, the character of Christ is the law, the Ten Commandments. Ang righteousness nga gihatag kay Adan og kay Eva, ang ila ginapanapot ang what? Principle of the law about peace and order nga naa sa ila, which is so-called righteousness of the law. Na kay Adam and Eve sa wala pa sila nahulog sa sala. Pagkahulog sa sala, nakasala na si Eva, palod ni Adan, then hubo sila dayon, nakita sila nga naked. Kay ang righteousness of the law nawala. Automatically taken out from them because of sin, transgression of the law. So ang message from Genesis down to Malakay and from Matthew down to Revelation, mauna siya ang sentro, ang balaod nga intindihon ta kay ang balaod raman ang gilapas, ang balaod ra gyapon ang remedyo unsaon pag systematize, gisystematize sa Ginoo through plan of salvation or remedial system known as grace or plan of salvation. Mao na sa ang light nga gisystematize from Genesis 3:15 down nga nag-abot si Jesus sa 4 BC. Mao na tong sanctuary nga symbol ni Jesus og ang bloodshedding nga gi-practice una ni Cain og ni Abel. Paingon na dayon kay Moses nga naghimo nagug sanctuaryo nga halaran, ang holy place and most holy place, symbol to ni Jesus nga umaabot. Pag abot na ni Jesus,
gi-explain ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke, and John. Dira nagsugod ang ministry ni Jesus, ang iyang messages sa wilderness, inside the church, and inside the city of Jerusalem. Giwali na ni Jesus ang tanan nga mga messages ni Moses sa panahon didto sa Sinai, didto sa mga kabukiran nga diin sila nag uh, inkampet, nagkampo, didto tanan ang mensahe sa gitawag nga Ten Commandments. Mo gani gipahimo si Moses og sanctuary o tabernacle kay dira ibutang ang Ten Commandments, the most holy place of tabernacle. Nga mao tong gisudlan ang Ark of the Testimony, and kanang testimony, the Ten Commandments nga agreement katong gihatag kay Moses sa panahon sa naasa sa Sinai. Dayon giyabo naman to ni Moses sa kalayo, gisulat usab ni Moses kay nag-ingon ang Ginoo, mag-agreed kita sa katawhan, dala ring katawhan, mag-agreed kita, mao ning agreement ang covenant. Unsa man ang covenant? The word of the covenant is the Ten Commandments nga gisulat na pud ni Moses o gisulod sa Ark of the Testimony nga gipahimutang dito sa inside of the most holy place of the tabernacle or sanctuary. So, kato siya landong lang to ni Jesus. Pag lansang na ni Jesus, 4 BC nag-abot sa gilansang sa 31 AD, nagisi na daw ang tabil sa tabernacle na close na. Kay ang landong nga mao si Jesus nga tabernacle nga didto ang Ten Commandments sa most holy place, ga simbolo to sa presensya ni Jesus. Pag abot ni Jesus in person, because of incarnation process, nahimo na sa nga flesh, personal na sa nga nag-abot nga in a fleshly manner, gilansang sa cross, siya na ang balaod nga nagasinggit sa Matthew, Mark, Luke, and John nga ako mao siya nga giprophesied sa panahon ni Moses nga gitawag tabernacle o digto gibutang ang Ten Commandments nga gitawag nga covenant. Digto sa 34 verse chapter 34 verse 28 nga digto makita nga the word of the covenant is the Ten Commandments. Mao na si Jesus, nahimo na sa nga person in fleshly manner. Kay giprophesied na nga daan sa mga prophet, sila ni Daniel, sila ni Ezekiel, giprophesied na nila nga daan nga maabot ang anak nga hingadlan Emmanuel, meaning God is with us. So nag-abot si Jesus 4 BC sa istorya sa Mateo nga naanak siya ni Virgin Mary. Pag anak niya kay Virgin Mary, from heaven, the power of the everlasting power or infinite power, na forma si Jesus sa tiyan ni Virgin Mary. So gikan sa langit, dili sa gikan sa yuta, na forma lang sa because of the power of the infinite power to fulfill, aron matuman lang ang ilang nga saad nga grasya. Ang grasya means si Jesus magpadugo o mag-remit sa iyang dugo sa ato mga sala on condition nga tumanon ta ang sugo, kay wala na matuman dito sa Garden sa Eden, kay maura na sa ang remedyo nga kita mabalik sa pagka-righteous. Kay ang righteousness of the law nga nahubo dito sa Garden sa Eden, kung tumanon ta ang balaod balik, kay mao lang siya ang remedyo, ang remedial system nga kita mabalik sa pagka-righteous. Mao na sa ang plano sa kaluwasan. Mao na sa gitawag nga remedial system. Gitawag sa nga dispensation of the grace na sa episode, basahan yung episode chapter 3, na apo dira ang workmanship of the Lord and manifold wisdom of God and mystery of Christ. Nada diya ang tanan nga terminologies sa chapter 3 of episode. Kung basahon nyo na, maintindihan nyo ang direksyon sa plan of salvation. Pero gamiton nyo ang true and correct interpretation. What is dispensation of grace? What is manifold wisdom of God? What is workmanship of Christ? What is mystery of Christ? Muna ingon ni Paul, muna siya ang tinuod nga theology, ang pag-study sa Word of God or study about God. Karon, gina-emphasize ni Paul o gina-edify ni Paul o gina-magnify ni Paul o gina-clear ni Paul ang explanation sa gitawag nga plan of salvation or remedial system known as the manifold wisdom of God. Diri sa write-up niya from Romans down to Hebrew. Og ang Romans mao na sa ang
PowerPoint nga foundation sa thought ni Paul. Unsaon pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan. So karon ni agi na reiko ko sa inyo kay naintindihan ko ni kay naka-under ko sa usa ka true and correct professor gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday. Sa naga-eskwela pa ko sa college nga ang akong gikuha major theology. So diri nga klase ni Dr. Tumanday gi patpat ginyatanan gisaysay ginyatanan ang tinuod nga pag-interpretar sa light sa plan of salvation diri sa write up ni Paul. Kay si Paul munang katapusan nga apostol nga gitawag sa Ginoo didto na sa langit. Gikilatan niya si Paul on the way to Damascus aron tawgon niya nga mahimong scholar nga wawali o scholar nga apostol nga maong makawali, maong makahatag message o makasulat sa mensahe nga tinuod yun nga pag-interpretar sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Muna nga unahon ta gyud basa si Paul, intindihon ta si Paul tanan sa iyang light og ma-clear na ta sa direksyon sa tinuod nga system sa plano sa kaluwasan known as dispensation of grace. Maintindihan ta na ang tibuok nga Bible from Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation. Basta maintindihan ta na tanan ang write up ni Paul nga mauna sa ang pag-edify sa clear explanation, clear forming to spiritual level, heavenly connection, clear explanation diri sa write up ni Paul. So karon padayon na ta sa chapter 14. Naghunong man ta last week, last Monday sa verse 17. Last Monday, pag-explain ko mga kaigsuonan, gingon ko na sa inyo nga naay panahon nga unsay na huna-huna ko sa akong utok ang tabi na sa akong dila sayop nga mga wordings. So ang ako pag mention sa verse, gingon ko nga chapter 4. Chapter 4, verse nga verse 4, chapter 4. Verse nga chapter 4:10, chapter 4 gyapon ang akong gisulti. So mga kaigsuonan, pardon lang. Pasensyahan nyo lang ko. Kay kining ako mind limtano na kaayo usahay sa sige kog banat sa akong concept nga naa sa akong mind ang direksyon ang ako ginamention sa dila ko imbes chapter 4:10 chapter 4 imbes verse 4 lang chapter 4 gyapon ang akong gipang-mention. Donggan nyo na diha sa akong part 132. Puro chapter 4, puro chapter 4, puro chapter 4 bisan chapter 4:10 or verse 4, puro chapter 4 ang na-mention sa akong dila. So, pasensyahan nyo lang ko. Gahatag na ko nga daan sa inyo pahimang no nga maabot gyud ang panahon nga ang dila ko gatabinas. Pero bantayan nyo ang pagsugod ko, ang chapter, tandain nyo gyud ang chapter. Og ang mga verses mapalo up lang na ninyo kung natandaan nyo ang chapter nga mention ko una. Okay, salamat. Mura na ang gusto ko nga i-clear. Karon diri na ta sa chapter 14 gihapon verse 17. Ato i-recap kay diri man ta naghunong last time. No? Ingon niya diri sa verse 17, basahon ta. Diri usa sa 16. Ato ni i-recap. Ingon niya sa 16, let not then your God be evil spoken of. Let not. Ngano man. Kaya say ni Paul katong mga vegetarian o dili vegetarian pero ang concept ni Paul dira pagkaon nga accept. Wala sa mention diri si Paul, wala sa thought ni Paul diri ang pagkaon nga ginadili. Sama sa pagkaon sa mga mananap nga ginadili, sama anang mga iro, mga buaya, apil na dira ang baboy. Kay ang baboy noted na bisan sa siyensya, bisan sa science karon nga discovery, dili gid siya maayo. Kay daghan na gid namatay sa baboy lalo ng mga may mga strong pressure ang ilang blood, high blood, no? Dili gina maayo ang baboy. Unsa pa cancer. Kung wala kay cancer, matrigger ka sa sige mong kaon baboy. So, dimension diri biblical ang ngalan nga swine or pig nga it's not good for our food. Wala ko gaapin sa mga SDA, no.
I have no sectarian here. No religious involved here. No religion. Ang ako lang diri ang truth nga naa sa Bible nga ako pud gina-interpret kay ginasubay ko ni kay gina-practice pud nako ni without religion. I don't believe teaching of the SDA. Why? Because nowadays I realize and the truth came out that their teaching is in line to the teaching of the devil. Why? Because SDA shouted that the law cannot be saved because the law is good only for what is right and what is wrong. And you cannot find here in the certain verse in the Bible nga nagaingon ana nga statement. Walay point dire si Paul nga nagaingon nga ang balaod only good for what is right and what is wrong. That is devilish direction. And all those preacher of them point out in all their congregation, in all their followers, that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. So ang ilang followers, educate nila, gi-brainwash nila, nga ang balaod di na makaluwas kay walay kamot. Mo nang ginasulti sa uban nga mga ilang mga membro, ilang mga officer sa church. Ingnan nila ko nga dili na ka luwas ang balaod kay wala manay kamot. Yang ilang pastorya gisinggit, the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. O wala na diri nga point nga gina bring out ni Paul, wala ni gina brought out ni Paul kana nga direction o kana sa nga concept o mindset. That is mindset of Satan. That is mindset of devil. Because ang devil, ginagamit niya ang Bible, ginagamit niya ang verse sa Bible, ginagamit niya ang mga ministro, ginagamit niya ang religion as a standing trap or trick of the devil, standing program and services of the devil, kining mga minister sa laing-laing mga religion, because religion is the what? Program and services of the devil. Walay religion sa Bible, wala. Ang ingon lang sa Bible, mag-study ka lang through and correct interpretation, i-practice mo, o i-edify mo, o i-share mo. Wala ingon dire nga, palo ka kay Mr. Devil, nga may religion. Palo ka sa SDA, kay may religion. Palo ka sa Iglesia ni Cristo, kay may religion. Palo ka sa Katoliko, kay may religion. Palo ka sa Assembly of God, kay may religion. Palo ka sa dating daan, kay may religion. Og mauni imong paluhon kay maluwas ka. Wala na diri sa Biblia. No. Paul did not mention about religion. Ang ingon lang ni Paul, interpret, correct interpretation, and study hard. Deep study. Then, after you be cleared of the light of the plan of salvation, after you understood everything and clear ka na, then i-share mo na sa imong mga loved ones, sa imong mga relatives, sa imong mga friends o sa tanan ni mga neighbors. I-edify mo na o i-share. Maura, then you keep on following the light, centered to the principle of the Ten Commandments and the virtues of the Ten Commandments. Maura nang sulti ni Paul. Pero daghan mga terminologies nga lalom kaayo nga imo intindihon. Ang pinakalalom dira, dispensation of grace. Unsa man na i-research. Manifold wisdom of God. Unsa man na i-research. Gibutang pagid dira nga hidden things of God. Hidden things of God. Nasa chapter 3 verse 9. Unsa man na siya i-research. Theologically, tun-ina how to study about God. Gisulti pagid dira sa episo nga mystery of Christ. Paul said, when you read this right up of mine, when you read this light from the plan of salvation's light given to me from heaven, understand the mystery of Christ. So what is that all about? Research, study hard about the right up of Paul. Aron maintindihan mo na tanan nga terminology. Diyon di na magawas ang law, grace, and covenant, gift, tabernacle. Unsa pa? Law of works, law of faith. Unsa pa? Dispensation of grace and bloodshedding. Unsa pa ng bloodshedding? About remission of sin. Unsay condition nga marimit ang imong sala? Actually, walay remission of sin kung dili ka makasabot ang kondisyon, ana. Bisan pa ka sa kalibo gilansang si Ginoong Hesus, kung wala gikasabot sa light sa plano sa kaluwasan, ang imong sala dili na marimit.
Dili na mapiyansahan because there is no salvation yet in remission of sin. That is only a bail ban. Piyansa pa lang na. Ipadayon pa ang hearing kung guilty ka o dili, kay subaybayan kagihapon ni Satanas, tintalon kagihapon ni Satanas, o ang Holy Spirit mag-connive sa imo, makomfort sa imo kung willing ka mag-accept sa comforter nga maong Holy Spirit. Until Jesus comes, kung faithful ka sa plano sa kaluwasan slight, centered to the obedience of the law, because law, grace and covenant, love, faith, and obedience, na sila envelope nga magkaintindihan na sila tanan, kay ang obedience means faith, or faith means obedience of the law. So mao nang ato studihan karon diri na ta sa 14th chapter sa write up ni Paul sa Romans. Nag-start ta diri sa verse 1, paingon na ta diri sa 17, pero recap ta ang 16 and 17 verse of chapter 14. Ingon niya sa 16, kuhaan ninyo ng inyong mga King James Version, ayaw gid magbasa laing mga Bible, kay dili na mao ang concept sa interpretation nila. Ila-ila na gidugang-dugangan sa ilang mindset nga covered by the counterfeit of Satan. Di naman na sila kauna-una tarong what is light of the plan of salvation. Kaya ang ilang gihuna-una puro in line to satanic direction because of the lust of the flesh of their hearts and pleasure of the world and happiness of the world. Worldly pleasure because of the flesh. Muna ang mga religions, muna ang mga preacher, muna ang mga revivalist, muna ang mga elders and officer sa religion, muna ang mga presidente sa mga institusyon nila. Ingon sa Proverbs 29:12, they are all satanic, including their followers. Basahan nyo ang 29:12 of Proverbs. Kay tanan nga religion, mauna sila. They believe Satan's direction and they tell a lie. They change the truth into lie. Then is they shouting that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Muna ka-bright ang yawa. Isulti sa yawa nga murag correct paminahon pero slight ana siya. Gislight na ni Satanas. Murag correct paminahon pero kay sita na target o kay sita na nga trap or trick or snare nga ikaw murag matuo kay murag correct paminahon pero actually slight lang na siya nga tactic ni Satanas aron ma-maintain ka ni Satanas until Jesus comes. You are caught unaware and caught you are found caught by Satan's direction. Paingon sa kalayo. Kaya nga naman, nagtuo man ka nga ang balaod dili makaluwas kay the law is only good for what is right and what is wrong. Satanic na siya nga concept. Kasi Satanas, gigamit niya ang tanan nga teksto sa Biblia. Gigamit yung mga preacher tungod sa religion. Aron, ang mga preacher magpaboret. Pakitang hilas nga kuno, they are good man of God, good preacher of the Lord. But actually, ang direksyon nila, light ni Satanas, dili light sa plano sa kaluwasan. And they are all belong to the right hand of Satan's ministry. And all religion under the program and services of the devil. Okay, dire na ta sa 16, ingon niya, let not then your good be evil spoken of. Muna nga si Paul, ang tanan nga kaon nga naana sila mga distinction tungod sa ilang sitting nga naanay ga-vegetarian nga puro na lang utan og napoy giapil pud agyapon ang karne, pero ang karne dira good. Dili katong karne nga ginadili. Mo gani nga gingon ko na sa inyo nga panahon sa lunop gi-segregate gyud sa Ginoo ang not good to good animal. So muna nga si Paul gina-mention niya diri nga ang mga good animal basta kay dili ka lang naglapas sa balaod, pwede mo na kaunon og wala may maghilabot nimo. Ayaw hilabti ang nagakaon, ingon ni Paul. Katupod ang vegetarian nga wala nagakaon sa baka, kanding karniro nga ginatugot, ingon ni Paul, ayaw po sila hilabti kay ganahan sila mag-vegetarian kay ang karne may panahon nga
hatag conflict sa ilang health. So ingon ni Paul, atong nagakaon niya nga okay ang health o katong wala nagkaon ga vegetarian na wala ayaw na lang mo hilabtanay. Total ang Ginoo man maghukom sa ato kay we are in the same level. We are God. So ang Ginoo na ang maghukom sa ato. Wala nay hukmanay. Kay pareho ra man ta maayo atong direksyon, gakaon ta utan nga wala sa ginadili, gakaon pud tag karne nga wala sa ginadili. Na ay vegetarian, na ay dili vegetarian, direksyon ta in God man. Muna ingon ni Paul, ayaw na lang kamo maghilabtanay. Ayaw na lang una-una nga murag dili importante ang inyong brother. Ayaw sila hukme kay palariho man nga i-judge sa Ginoo. Basta we are in a good concept of eating the food, good concept of eating the herbs or vegetables. Munang punto ni Paul. So basahon ta ang 16 ingon niya. Let not then your good be evil spoken of. Ingon niya, kamo tanan maayo man ang inyong direksyon vegetarian og dili kay wala man mo nagakaon og daotan nga pagkaon, you are in good. You are in good direction. You're in line in good lane. Ang inyong dalan sa maayo man tanan, wala man mo nagakaon sa ginadili. So ayan na lang maghukmanay, ayan man lang mahilabtanay. Nya, let God, ngonyo, let not your God be spoken of. Let not your God, ang kanang imong God nga direksyon, ayaw na himo ang dautan nga pagpanghukom sa imong isig ka pareho. Munang punto ni Paul, ayaw na lang mo maghinukmanay. Naa naman mo sa God direction, so ayaw na mo maghinukmanay, ayaw na ka mo mag-spoken of evil. Munang punto ni Paul, oh, let not then your God, okay? Dili na ka ng inyong maayo nga direksyon, ayaw na mo mag hinukmanay kay evil na siya. Evil spoken of. Munang punto ni Paul. Basahon tang Biblia og i-emphasize ta maayo nga deep ang study, deep ang meaning, deep ang direction. Ang English construction, kung dili ka kabalo mag-construct o assessment, di ka kabalo mag-analyze mayo, magpataka ka na lang sa imong concept nga dili mao ang English nga construction. Ingon niya, oh, let not then your God. Ang imong mayo nga direksyon ba? Ayaw na. Let not. Evil spoken of. Ayaw na himo ang dibilis kay na naman ka sa maayo nga direksyon. Ayaw na pagpangsulti o panghukom nga iya sa evil nga concept. Mo nang meaning ni Paul. Punto ni Paul. 17. Basahan tayo, ingon niya. For the kingdom of God is not meat and drink. You see? Figure of speech na ni Paul. Dili na sa kapasabot nga ilimnon nga makahubog. O pagkaon nga samas baboy nga ginadili. Dili na mao ang punto ni Paul. Figure of speech siya. Nga wala na siya. Wala nyo na siya una-una ang mga kaon-kaon o mga inom-inom. Basta you are in God direction, meaning maayo nga mga pagkaon, maayo nga mga ilimnon. Munang punto ni Paul, do not mind that. Ngunya, oh, for the kingdom of God is not meat and drink. Figure of speech na ni Paul is not meat and drink, meaning nothing. Do not mind drink and meat, basta you are in good direction. Ang concept mo, in a good direction to honor God. Munang punto ni Paul. Dili kay inyo dayon mga palakaon og ginadili, palakaon og iro. Daghan gud palakaon og iro. Palakaon og baboy, daghan kay gamur na. Napod ga kaon og buaya. Ang buaya karon mahal na sa uban nga nasod. Naanay mga unsa? Mga ginasagod nga buaya para meat supply, meat of crocodile. So, ang ginamin diri ni Paul, ang good food nga allowed naa sa Biblia. Nya, dili na matter nga
Himuon nyo nga stumbling block ang to eat and to drink. Dili na siya kay ang Biblia wala man ga tudlo nga mag-inom ka sa makadaot sama sa mga fermented alcohol. Fermented alcohol. Sa unang ilang alcohol wala man to fermented kay grapes laman to. Actually kung masubrahan ka sa grapes, mahubog ka sa grapes, mahubog ka, manggani ka sa kanang honey. Sulayan yung pure nga honey. Imna nyo isa ka baso o isa yung ka butilya. Imna. Kay mamula ka o mahubog ka. Muna sa una, ang ilaya nga pag mahubog sila tungod sa too much sobra nga pag-inom sa grapes. Karon niya ang ato nga alcohol fermented na naanay ang alcoholic drinks ta naanay chemicals. Poison to the body. Wala na ginatugot, wala na ginatukot sa good health. Proper health sa tao, dili na ginatukod sa Bible. Wala na ginatugot diri sa Bible. Muna nag-ingon si Paul nga for the kingdom of God is not meat and drink. Ang punto ni Paul, figure of speech yan na. Nga kita nga mga maayo ng atong concept, maayong atong mindset, dili na tamag evil spoken of. Wala na mga daotay, wala na judgmental. Munang punto ni Paul. Then, padayon ta siyang sentences. Ingon niya, but righteousness and peace and joy and the Holy Ghost. Unsa ang point ni Paul sa 17? Ang center diri ni Paul, ang balaod. Keeping the law perfectly. Because Paul said, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. The law is holy. The law is spirit like the Holy Ghost. And the law, peace and order. No government shall exist without the law because the law is amenable to peace and order. Munang karakter sa Ginoo based on the principle of the law. And the law moves the whole universe, all the heavenly bodies and the cluster of the whole planets. The law is the one controlling the movement of the whole clusters of the heavenly bodies because of the principle of the law, order and peace. Mao na sang Ginoo. The center of the character of Godhead is in the principle of the holy law. What? Godly law. Unsa pa? Order law. Unsa pa? Peaceful law. And the law is powerful because the law is God. Mao na sang pagsabot sa mystery of Christ and manifold wisdom of God and dispensation of grace and workmanship of the Lord and righteousness by faith. Because faith is obedience of the law. Mao nang meaning sa faith. Basahan yung Romans 1:5 and Acts 6:7. Dira ninyo makita ang tinuod nga direction of faith. Faith means obedience of the law. Pagtuon mong tarong, kamo nga nagapaminaw nako karon, bless your heart because God is with you because you are now opening your mind what is the truth and the real interpretation, true and correct here in the right up of Paul, known as the revealed light of the plan of salvation wrote by Paul. Okay? Sabton tang 17 ingon niya, for the kingdom of God is not meat and drink. Wala na figure of speech na ni Paul nga ayaw na ninyo tagay attention. Ang attentionan nyo, ang sunod nga sentences ingon niya, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Muna sa ang balaod because the righteousness to be declared back to us is come from the law. Muna maingon pa ni mga SDA nga, the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Why did do that? Why they are giving that kind of preaching? Because their mind is already counterfeit by the devil. They are already used by the devil because their teaching is blasphemy against the light of the plan of salvation. And that light of the plan of salvation
the stumbling block through saying that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. And that statement is a big crime against the light of the plan of salvation. And that is very dangerous and blasphemy against the power of God. Because they shouted that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Then, naay statement dira sa Romans gyapon. I think Romans 9, chapter 9, gaingon dira. What? We are not under the law, but under grace. Because the dominion of sin is no longer with us because we are not under the law, but under grace. Kita mo na? So, ang ilang konklusyon, wala na ta sa balaod, dili na tumanon, kay ang grasya na si Ginoong Hesus, mora nga ato nga sundon. Kita mo na kagago. Makaingon gid ko nga, wala gihanaw sa theology study about God. Wa gyud, zero balance yun, gagog yun. Kung basahon mo ang whole chapter of chapter 9, explain na ni Paul, gina-clear na ni Paul nga ang grasya mo nang balaod si Jesus nga nahimong personal ang balaod nga nagawas dito sa most holy place sa tabernacle panahon ni Moses. Paglansang kay Jesus, siya na ang real nga balaod nga nagdugo. Sa wala pa sa gilansang, siya na ang real nga balaod in fleshly manner aron lang magdugo kay mauna siya ang purpose sa remedial system nga mao ang bloodshedding aron ma-neutralize ang singgit dito sa Garden sa Eden nga you will surely die. Once you will eat, you will surely die. And that surely die stood fast forever. Nya aron ma-neutralize ang stood fast forever nga you will surely die, nag-abot ang plano sa kaluwasan nga i-reclaim ang sinners, the fallen race, back to righteousness. Mao na siya ang sistema nga gihatag sa Ginoo nga magpadugo siya aron marimit ang sala kung tumanon mo ang balaod og magpadayon katuman ang balaod, i-declare back ang righteousness of the law sa imo didto na sa judgment time during the last reckoning. Pag abot na ni Ginoong Hesus, close na ang provision, didto na tanan hukman ang naa sa wala og naa sa tuo. Mo na siyang punto. Ang naa sa wala ug naa sa tuo, mo na siyang punto na sa gitawag nga what? Righteousness declaration. Kay gituman mo ang balaod perfectly. Ang makadawat sa righteousness of the law katong sa tuo, katong nagtuman sa balaod perfectly. Basaha ang Hebro 13 20 and 21. Basaha. You will become perfect because Christ will help you to keep the law, to become perfect. Napay daghan anang write up ni Paul diri sa Galatian, Colossian nga mahimo kang perfect. Kay walay tao nga dili madala sa langit, nga dili perfect. Dalon ka lang sa langit kung ang imong lawas gideklarahan na ka, gi-impute na the righteousness of the law already imputed unto you on condition keep the law until Jesus comes. Asa man na makita? 1 Timothy chapter 6 verse 14. Ingon niya, thou shalt keep the law or the 10 commandments without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Then you will become perfect. Then the declaration of the righteousness of the law should be imputed back to you. Muna na siya ang tinuod nga pagsabot sa plano sa kaluwasan. Wala na naintindi sa tanan nga mga magwawali, kayang ila naintindihan, counterfeit ni Satanas since the beginning, tungod sa religion. Kaya ang religion, program and services na ni Satanas, gislight lang pagtudlo, gigamit ni Satanas ang balaod nga tumanon, pero dili mao ang concept. Munang mga SDA, nagsinggit na nga ang balaod dili makaluwas, kay walay kamot, ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Kaya ang ilang concept, ang mindset nila sa plano sa kaluwasan, concept ni Satanas, and they do not know even what is plan of salvation like all about.
They are ignorance. Si Paul nagklaro na gyud niya, they knew nothing, an ignorance of the law or the plan of salvation's light. Okay, padayon ta sa 17, ingon niya, for the kingdom of God is not meat and drink, but the righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Mao na siya ang pagsabot lalom nga mao na ang 10 commandments nga nagadala sa righteousness back to the sinner kung maintindihan nila ang light sa plano sa kaluwasan, deep in the hard study. Okay, verse 18, ingon niya, for he that is this thing serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Okay? Si Paul, pinaka-bright gid siya nga preacher. He is a good educator and he is very wise and scholarly in his mind and very genius man in preaching the word of God. Verse 18, ingon niya, for he that in these things, ikaw nga niya kanisa, mao nga light mo nang these things. For he that is in these things, mo na ang light sa plano sa kaluwasan. Gina-emphasize ni Paul. Ingon niya, servant Christ is acceptable to God. Kung ikaw nakasabot na sa plano sa kaluwasan, nga ikaw naasa ngalan ni Ginoong Hesus nga tinuod gyud nga followers ni Ginoong Hesus, service Christ. Ingon niya, acceptable to God and approved of men. Ngano man, acceptable ka sa Ginoo. Kaya nakita sa Ginoo nga nagpauyon ka sa teaching ni Paul nga insakto. Dili sa teaching sa mga religion nga counterfeit ni Satanas, nga concept ni Satanas. So ingon ni Paul diri sa 18, for he that in these things, kining light sa plano sa kaluwasan nga mo na intindihan, mo nang in these things. Ingon niya, usab, basta unta, for he that in these things, ingon niya, servant Christ is acceptable to God. Kung palo ka sa kay Christ, nga gasinggit si Christ, nga ingon ko dito sa chapter 11, verse 29, for the gift and what? 11 verse 29. Unsa ingon niya? For the gift. 11 verse 29, basahon ta. Ingon niya. 11, chapter 11, Romans 11, 29. Okay? Niya. Ingon niya. For the gift and calling of God. Ang mga preacher nga mga counterfeit ni Satanas, gitawag ko nag mga balo-balo, di gid sila kasabot ani. Kay nga naman, deep interpretation, true and correct interpretation, they don't know what is it all about true and correct interpretation. They cannot do that. Ingon niya diri sa 29, for the gifts, ang gifts, mauna sa si Jesus o balaod nga 10 commandments. Gibasa ko na dito sa Hebrew. For the gifts and calling of God are without repentance. So ipa-interpret na sa mga pastor ng mga balo-balo kay di na sila kasabot what is the gifts or what is calling of God. Ingon ni Paul, ang napulo kasugo nga mao si Christ napulo mo ng gifts. Og si Christ gasinggit mo ng calling of Christ. Are without repentance, wala na gausab. Mao na si Paul magamit sa mga figure of speech. Are the gifts and calling of God are without repentance. Meaning, through correct interpretation, ang balaod nga mao si Ginoong Hesus gasinggitan, gapanawagan, calling, wala gausab without repentance. Unsa man ang iyang calling? If you want to be saved, this is your lacking, keep the 10 commandments. Gi-enumerate na ni Jesus dito sa Matthew 19, verse 17. Giingon po ni Jesus sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. That is the 10 commandments. Kay siya na. 1 John 5:3, ingon si Jesus, this is the love of God, to keep His commandment. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Those who ever believe it on Him should not perish,
but have everlasting life. Meaning sa believe it on Him, when Jesus shouted, if you want to be saved, this is your lacking. Muna sa nga, for the gifts and calling of God are without repentance. Si Jesus nga balaod, ang iya pagpanawagan, wala ginagausab. He kept on saying, keep the commandments if you want to be saved. This is your lacking. Keep the commandments, keep the commandments, keep the commandments. Even he is there in heaven already. He shouted that, keep the commandments through the right up of Paul. Munang gi-reveal niya ang true and correct interpretation of the plan of salvation given to Paul. And Paul edified it, all of them, in the right up of Paul. Here, from Romans down to Hebrew. So, diri na ta sa 14. Ingon niya sa 18. For he that in these things, kung nasayod na taaning light sa plano sa kaluwasan nga morning ako gina-interpret to ginariiko ko sa inyo, ingon niya, which make 19. For he that in these things servest Christ. Okay? Servet Christ. Unsa? Gaserbisyo sa Ginoo muna, servet Christ. Nagaserbisyo sa Ginoo, ingon niya, is acceptable to God. Basta gi-follow mo si Christ. Meaning servet Christ, gi-follow mo ang shouted ni Christ nga, for the gifts and calling of God are without repentance. Sa to pa si Ginoong Hesus nga mao ang balaod nga gifts, nagasinggitan nga tumana ang balaod kung gusto ka maluwas, mo ni mong kulang, tumana ang balaod. Kay wala ginagausab gikan sa Genesis 3:15 paingon sa present time, maula na sa ang remedyo nga maluwas ka, tumana lang yun ang balaod, wala na gausab without repentance. Morning 11:29 nga gi singgit pod ni Paul diri siyang right up, for the gifts and calling of God are without repentance. Meaning ang gift si Jesus Christ, kay siya man ang gift, gisulti na ni Paul, gisulat yan na Christ is the gift, gift, perfect covenant, perfect tabernacle, and Christ is the grace given to the sinner to reclaim the fallen race. He is the grace, the gift, the tabernacle, and what? Covenant. So, pag ingon ni Paul sa 11:29, unsa ingon niya? Unsa ingon niya? For the gifts and calling of God. Ang balaod nga si Jesus nga maong napulo ka sugo og siya gasinggitan mo na sang punto niya, for the gifts and calling of God are without repentance. Wala ginagausab. Si Christ gasinggit gyud nga tumana ang sugo, tumana ang sugo, tumana ang sugo. Kaya ako na tumana ang sugo. Bisan dito sa langit, sige siya remind, tumana ang sugo, tumana ang sugo. Munang gitawag si Paul aron maintindihan ta what is that statement, for the gifts and calling of God's are without repentance, kay wala na nausab until nga nagsaka na sa langit. Kay maulan ng remedial system nga kita makadawat balik o ma-impute balik ang righteousness of the law. Sama ni Adan og ni iba sa wala pa sila nakasala, ginapanapot nila ang righteousness of the law. Naintindihan nyo na? Intindihan nyo maayo ang thought nga ako gina-riiko sa inyo, kay mauna siya ang light sa plano sa kaluwasan nga gina-express ni Paul, gina-explain ni Paul. Okay, verse 18, ingon niya, for he that in this thing serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Nga naman approve ka na sa tao. Kaya ang tanan nga tao, makaintindi sa imong preaching nga, pareho aning ginariiko ko sa inyo, kaya i-share man ninyo ni kung maintindihan na ninyo ang light nga akong ginariiko, i-share nyo. Ang tao, matuo na gininyo kay nga naman, ang Holy Spirit gamove sa nagapaminaw og serious og sincere nga nagapaminaw, gusto maluwas. I-move ka sa Holy Spirit, matuo gid ang Holy Spirit aw ang tao sa imo, kay ang Holy Spirit gatabang sa nagapaminaw. Muna sa nga approve unto men. Approve unto men. Basta true light ang imo gina-explain. Gi-edified mo o gi-share nimo, approve sa ila kay with the Holy Spirit move and comforted them. Muna sang punto aning lalom nga pagsabot sa plano sa kaluwasan. Nga wala maintindihan aning mga preacher, nga wala kaagi og doctoral instructor, doctoral
teaching known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Wala man sila kaagi ana kinsa na siya nga doktor. The only doctor in the Philippines entitled of Doctor of Divinity and Doctor of Theology is no other than the person of Dr. Dionisio Tumanday. Sad to say, Dr. Tumanday already passed away. Munang giingnan niya kami nga isagid siya ga sentro sa ako kay close man mi di Dr. Tumanday, close man mi kaayo kay pareho kami lugar gikan sa Ilonggo tribe. Giingnan niya ko nga, Baltasar, when you are in the field, mauni ang isaysay mo sa mga kaigsuunan, sa mga hearers, sa mga followers. Mao gining pagwali, iwali ang light sa plano sa kaluwasan, ibase sa write-up ni Paul from Romans down to Hebrew. Kaya aron maintindihan nila ang light from Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation. Ma-interpret na pod nila ang tinuod nga dispensation of grace or the remedial system of the plan of salvation known as the manifold wisdom of God. Mao ni siya ang punto sa light sa plano sa kaluwasan, ang pagsabot o pag-interpret kini sa write-up ni Paul. Okay, direta sa 9:10 ingon niya. Let us therefore follow after the things which make for peace. Giklaro na gid ni Paul. Iya nagyud gi clear nga clear. Unsa man na ang things for peace? Oh, which make for peace. Nga ato palohon. Ingon niya, let us therefore follow after the things which make for peace. Unsa man ang things makes for peace. Makes for peace. Unsa man ang butang nga nagahatag og kalinaw. Ang balaod. Kaya ang balaod mao ang peace and order. May order ba ni ang yuta kung wala gagamit sa principle of the Ten Commandments? That is why sa mga kaso diri sa yuta, ipahurar ka sa babaw sa balaod nga naa sa Bible. The Ten Commandments is the one targeting your heart and mind when your hands tapping the Bible. Og maingon daw ng wis, are you telling the truth? Nothing but the truth. Asa imong kamot? Sa babaw sa Biblia. Karon, kalimtan na nilang Biblia. Accept na nila ang teaching ni Satanas nga okay na kung walay Bible. Ingna na lang nga mag-o-taking. Kita mo? So ang o-taking, correct na siya with Bible. Pero karon wala na Bible dito sa Senado, sa Congress. O-taking na lang. Pero ang concept ana understood centered to the Ten Commandments nga dili ka magbakak. The Bible says the Ten Commandments quoted or uttered, thou shalt not tell a lie. Klaro kaayo ang Biblia ga coincide sa direksyon sa mga tao nga biblical. Pero naay biblical nga tigom ni Satanas. Ang pagtudlo, gigamit ang Bible, gigamit ang teksto, gigamit ang ngalan sa Ginoo si Jesus Christ, pero ginaslight ang truth. Changing the truth into lie. Gislight pero binakak. Muna si Satanas kawais. Gamit niya gyapon ang Bible. Gamit niya ngalan ng Ginoong Hesus. Gamit siyang mga teksto. Gamit niya ang mga religion, mga minister, mga pastor, mga revivalist, mga elders, gigamit niya. Pero ang pagtudlo, gamit yang Bible, slight nga binakak. Muna si Satanas kawais. Nga wala maintindihi aning mga preacher nga wala kaagi sa true and correct interpretation of the light of the plan of salvation here in the write-up of Paul. Kay wala may Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga ila na andiran nga nagtudlo nila sa correct and true interpretation in the doctoral teaching of Doctor Theology and Divinity. Wala. Asa ka dire religion. Kung tanan ng mga pastor sa tanang religion, kung may Doctor of Divinity and Theology ba nga nag-instruct sa ila nga this is the correct explanation of the light of the truth behind the light of the plan of salvation. Wala. And they cannot
That's what I am doing now like me. Dili sila katudlo sa parang ginabuhat ko karon. Dili na sila katudlo. Ngano man, wala man na sa ilang concept, wala man na sa ilang mindset. Kaya ilang mindset, gipalansa na ni Satanas, giisla na ni Satanas ang ilang mindset. May sagol na nga lapok o nahimo ng lapok kay si Satanas nang nag-control sa ilang mind, direction by Satan's program and services, because Satan is also wise. He uses religion and he uses the name of God and the Bible. Muna nga, kita karon na sakom na ta sa tibok kalibutan sa counterfeit ni Satanas, and we are in the perishing direction. Munang ako advocacy to rescue the perishing. Kung maminaw ka mo sa akong teaching, wala ni religion, wala ni sektaryan, personal ko ni, kay nagiltihan ko nga nakatuon ko sa insakto nga instructor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, nakita ko ang light how to interpret the Bible, correct and true interpretation. Munang YouTube channel ko, pinagi sa tabang sa akong anak nga nagatabang sa ako sa communication of the internet through Zoom. Muna karon makita nyo ko sa dire sa YouTube tungod sa tabang sa akong anak, kay ako gusto nga wali ko ni people or no people, I will preach according to the light of the plan of salvation, correct and true interpretation, pointing to the higher form, spiritually label, connected to heaven. Dili sa kay Satanas nga label nga connected sa kalibutan and the pleasure of the world and the happiness of the world because of the lust of the flesh in their heart. All religion and preachers or pastor, minister or revivalist, elders or officer of the whole churches throughout the whole world, whole religion, 50,000 plus of religion throughout the whole world, who succumbed by Satan and became the program and services of Satan's all religions. Why? Ngano makasulti ko ana? They cannot explain the Bible through and correct explanation about the light of the plan of salvation. They cannot do that because they are ignorance of this light and they are persons of no importance and they know nothing and ignorance about the light. Munang dili na sila kasabot ug dili pud na sila kasaysay sama sa akong ginasaysay ang kamatuoran sa Biblia. Okay, verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace. Muna ang balaod. Peace. Peacemaker is the character of Christ, which is the principle of the Ten Commandments. And the Ten Commandments in the mystery of Christ became a person which is in person of Christ. Muna sang pagsabot. 19. Let us therefore follow after these things which make for peace. Muna ang Ten Commandments, ang peace. And things wherewith one may edify another. Muna ingon ni Paul. Episode 4:29. Unsa ingon ni Paul? Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but edify the truth and share to the people. Edify meaning interpret through and correct interpretation, the right up of Paul, which is the truth, and share to the people. Romans 4:29. Ipang take note nyo ng akong teksto. Ingon na ni Paul, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but edify the truth and share to the people. Munang mga SDA, Seventh-day Adventist Church. Ilagi, corrupt ang communication. Clear as crystal. Clear. Gi-corrupt nila ang communication. While Paul said, don't let corrupt communication proceed out of your mouth. Gi-corrupt nilang communication. Unsa man ang ilang gihimong corruption. They shouted that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. That is very big corruption, very large corruption, very huge corruption of communication, because they detour the truth and change the truth into lie.
the SDA Church. Ingon ni Paul, don't let corrupt communication proceed out of your mouth. Don't let corrupt communication proceed out of your mouth. While Jesus said, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the law. Matthew 19, verse 17. I-enumerate niya ang 10 Commandments. So, ang mga SDA gasinggit, ang 10 Commandments, dili makaluwas. Nya si Jesus, asa man yung tuuhan. Si Jesus o ang mga SDA. Nya, nag-ingon pagid sila nga, ang balaod, human na, the end na. Isa sa ilang mga pastor karon ga, singgitan, for Christ is the end of the law. Romans 10:4. Wala yagi, continue ang sentences. Ingon dira, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. Sa verse 5, gaingon siya, righteousness comes from the law. Sa verse 6, gaingon si Paul, and righteousness, you can claim righteousness or you can have righteousness through obedience of the law. Because faith means obedience. Muna siyang wala maintindihan ng mga pastor nga wala gid kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Munang ingon diri sa 19, ingon niya, let us therefore follow after these things which make for peace. Mao nang balaod. Tumanon ta ining mga butang nga mao na sa ang light sa plano sa kaluwasan ang pagkamatinumanon sa balaod. Mao na sa gitawag ni Paul nga peace and order. And things which were with one may edify another. Muna ingon ni Paul nga, don't let corrupt communication proceed out of your mouth. So ang SDA, nag-corrupt sa communication, kaya nag-proceed ang binakak sa ilang mouth. Klaro gid ang Biblia, bisan unsaon ninyo nga, pasikot-sikot sa inyong pagkapilosopo, doctrine of men, teaching of men, philosophy of men. Ingon ni Paul, that is vain and deceit. Because Satan's counterfeit their mind, and Satan maneuver their mind into a direction of satanic damnation. Si Paul, dili siya basta-basta nga ato i-twist ang teaching ni Paul. Paul is the very right and correct preacher. Furthermore, Paul is a sinner. He is a persecutor of the Christian. But Paul said, after all, when Christ called me through 10 commandments in person of Jesus Christ, ingon ni Paul, sa pagtawag ni Ginoong Hesus sa ako, pinaagi sa pagsabot sa napulo kasugo, sa iyang personal nga napulo kasugo, ang ako tanan nga pagka-genius nga, wala gi ko kasabot what is sin. I do not know what is sin. I do not know what is sinner. Ingon ni Paul. But when this light came to me, given from heaven, when Christ called me through lightning, everything changed into my perception and concept. Ingon ni Paul, now, from dead, I became alive. Patay ako, ug karon nabuhi ako. Sama ni Ginoong Hesus nga namatay og nabanhaw. And I realize all my mistake in the scope of the principle and the virtue of law. I understood everything, and still here now I live because of the guidance of the 10 Commandments. And the 10 Commandments is Christ Himself. Mao na si Paul mag-interpret. Basahan nyo ang tanan nga write up ni Paul sa Book of Rome. Niya! Nakay kopya tanan dire sa chapter 7, chapter 6, chapter 3, Book of Rome. Ako ni discuss next week sa inyo before tatapuson ang verses 21, 22, and 23. Kaya ang chapter 14 of Romans until 23 raman. So niya na ta sa 21. Taman lang ta dire sa 22, 20, 20. Taman lang sa 20. Ang 21, 22, and 23 next week na ni.
i-appeal ko ni ang ako nga research sa chapter 7 and chapter 6 and chapter 3 sa write-up sa kinabuhi ni Paul, sa pag-emphasize ni Paul, sa pag-interpret ni Paul sa tanan nga mga mystery, miracle sa iyang kinabuhi. Human niya na intindihan ang 10 Commandments nga mao si Jesus Christ. Isa-isay ko ni next week. So diri na ta sa 20 ato ending usa ang ato karon mensahe sa 20. Ingon niya, "Permit destroy not the work of God." Muna nang nag-ingon si Paul nga ang unod, meaning ang ginakaon mo nga good food nga meat sama sa baka o kanding o karniro, tugot man na, ingon niya, "Permit destroy not the work of God." Basta na ka lang sa good direction. Sa pa, ingon niya, "Permit destroy not the work of God. All things indeed are pure." Basta good ang direksyon mo, good tanan ang concept sa imong activities, nasabtan mo ang light sa plano sa kaluwasan, ang imong activities puro in good direction, gakaon ka pero good, gina-allowed nga good food. Muna ingon ni Paul, "Permit destroy not the work of God." Dili na makadestroy sa light sa plano sa kaluwasan, sa pagtuman sa napulo ka sugo. Muna siyang namin ni Paul, all things indeed are pure. Kung ang imong kinabuhi pure, in good direction, all things indeed impure, ingon ni Paul. But it is evil for man, but it is evil for that man who ate it with offense. Muna na siyang klaro. Naintindihan niyo ang chapter 14 verse 20? Naintindihan niyo? Klaruha gyud, klaruha, klaruha. Klaruha, basa ang 20. Ang last sentence siya, ingon niya sa 20, "Permit destroy not the work of God. All things indeed are pure." Next sentence, ingon niya, "But it is evil." Na ay but it is evil. Kung saan ang pasabot? For that man who ate it with offense. Ingon niya, ang pagkaon sa karne, dili makahamper, dili makadestroy sa trabaho para sa Ginoo. Dili makadestroy para sa Ginoo. Ang direksyon ta para sa Ginoo, ang pagkaon sa karne, dili na siya makahamper, dili siya makadestroy, dili siya makadaot. Og unsa pa, ingon niya ang tanan nga butang pure, basta good ang imong direksyon. Gakaon ka in good food, dili na siya makahamper. Pure ang tanan nga butang, for good lang. But, sa katapusan niya nga sentence, but it is evil for that man who ate it with offense. Ang satanic lang dira ingon niya, satanas nga concept. Counterfeit ka na ni Satanas kung ingon niya, kana nga tao nagakaon sa ginadili with offense, meaning offense, sala. Kung nagakaon ka nga sala kay ginadili, mao na siya ka wise o kalalom o ka hard to be learned and studied. The teaching of Paul is very deep. Clarification. His intelligence of Paul is very wise and very deep. Strong. Nga wala ka na likay sa pagsabot. Kung masabtan mo, di ka na makapinilisopo. Only Satan, only destroy your mind, and Satan make all the ways of philosophy of men and doctrine of men and teaching of men which is vain and deceit. Mo nang gibasa ko, nagisulat ni Paul. Ang pinilosopo sa tao o ang mga mindset sa tao nga detoured by Satan, counterfeit by Satan, muna siya ang vain and deceit. Wala na'y pulos. O deceitful meaning gideceive ang tibuok kalibutan. Pero si Paul ya dili likay kaniya.
dili ka na kapinilisupok. Klaro kayo sa maghatag og mga statement nga sirado ang imong utok. Di ka nakalikay. Ngunya, but it is able for that man who ate it with offense. Evil na gina siya. Satanic na gina siya. Sakop na gina sa counterfeit ni Satanas sa program and services of Satan is there in his program and services in the scope of the religion, enveloped by the religion, all teachings of all religions, their ministers, their elders, their preachers, their revivalists, their workers, ingon ni Paul, mahimo kang evil kung nasakop ka sa ilang teaching nga ang tanan daw kauna kikpalansangan na ni Jesus kauno na pati ang bato kauno na kita mo na pilisupo ning yawa ang ingon ni Paul dire, but it is able for that man who ate it with offense. Kung gakaon ka sa dili ginapakaon, sala, sayop. Offense is sayop or sala. So, taman lang ta dire sa verse 20. Kung naintindihan nyo ang ako interpretation, true and correct, pointing to the higher form in a spiritual level, connected to heaven, I'm so thankful. And the Lord is very happy, the member of the Godhead. Because the Bible says here in the write-up of Paul in episode 3, verse 3, chapter 10, ingon niya, the intention of the principalities and power of heavenly places, that the intents that the people or the church of God, I mean the church, which is the people of God, interested to learn the light of the plan of salvation here in the right up of Paul, ingon niya, that is the intention of the heavenly places and the whole principalities and heavenly places, their intention that all the people who are willingly to accept the light of the plan of salvation here taught by Paul in a deep studied and deep interpretation through correct, then ingon ni Paul, kung sila gusto gyud nga magsabot sa kamatuoran, mahimo sila nga accepted sa Ginoo tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Unsa pa, og approve sila sa mga katawhan nga gapaminaw sa ila, kay sila naa sa good direction ug ang tanan nga ilang ginabuhat pure and good, except but ingon niya, but it is evil for that man who ate it, ingon niya, for that man who ate it with offense. Sa to pa, ang nagapakasala, nagakaon sa dili ginatugot nga sala. Kung kikaon mo nga dili ginatugot, that is sin, offense. That is your offense. That is your sin. That is your mistake. So, si Paul klaro, nga dili kita kaikyas kay Paul sa iyang explanation. Kung what? Sharp pod ang imong mind. Intellect pod ang imong mind pagsabot sa explanation ni Paul nga correct an interpretation with a true peace and order sa imong mindset. Kung nasabtan mo si Paul, dili ka nakaikyas. Si Satanas dili na gyud maka twist sa imong utok, wala na counterfeit sa imong utok. Mga kaigsunan, taman lang ta dire. Next week, humanon ta na ang 21, 22, and 23. Ug napa koy dugang nga clarification taman sa changes sa life ni Paul mitungod aning purity or pure about the law of the 10 commandments. I mean, the principle of the law which is the 10 commandments. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw, inyong higala sa kahanginan si Balritita Gapadayon na kita magtuon aron kita maka-accept sa
pag-welcome kay Christ during second coming. When Christ comes, we are willing to welcome Christ as our true God and our Savior. Daghang salamat. Mayong buntag sa tanan. Diri sa Philippines, buntag pa. Pero sa gawas, hapon na. No? Almost night time na sa Australia. So, salamat sa inyong pagpaminaw karong adlaw. Usab magbalik ta tungo sunod semana tungod sa pagpadayon kaning atong pag-interpret true and correct interpretation sa light of the plan of salvation here in the Right of Paul. Bye-bye.